Genesis chapter 13 verses 1 to 18. This time naman, hayaan niyong basahin ko po muli ang ating passage sa English naman. At ito po ang sinasabi sa Genesis chapter 13 verses 1 to 18. So Abram went up from Egypt to the Negev, and he and his wife and all that belonged to him, and Lot with him. Now Abram was very rich in livestock, in silver, and in gold. He went on his journeys from the Negev as far as Bethel, to the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Ai, to the place of the altar which he had made there formerly, and there Abram called on the name of the Lord. Now Lot, who went with Abram, also had flocks and herds and tents. And the land could not sustain them while dwelling together, for their possessions were so great that they were not able to remain together. And there was strife between the herdsmen of Abram's livestock and the herdsmen of Lot's livestock. Now the Canaanite and the Perizzite were dwelling then in the land. So Abram said to Lot, "Please let there be no strife between you and me, nor between my herdsmen and your herdsmen, for we are brothers. Is not the whole land before you? Please separate from me. If to the left, then I will go to the right, or if to the right, then I will go to the left." Lot lifted up his eyes and saw all the valley of the Jordan, that it was well watered everywhere. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, like the garden of the Lord, like the land of Egypt as you go to Zoar. So Lot chose for himself all the valley of the Jordan, and Lot journeyed eastward. Thus they separated from each other. Abram settled in the land of Canaan, while Lot settled in the cities of the valley, and moved his tents as far as Sodom. Now the men of Sodom were wicked exceedingly, and sinners against the Lord. The Lord said to Abram after Lot had separated from him, "Now lift up your eyes, and look from the place where you are, northward and southward, and eastward and westward. For all the land which you see I will give it to you, and to your descendants forever. I will make your descendants as the dust of the earth, so that if anyone can number the dust of the earth, then your descendants can also be numbered. Arise, walk about the land through its length and breadth, for I will give it to you." Then Abram moved his tent and came and dwelt by the oaks of Mamre, which are in Hebron, and there he built an altar to the Lord. This is the word of the Lord. Praise be to God. So sa ating pag-aaralan ngayon, mapapansin natin na nanumbalik si Abram doon sa place na kanyang pinanggalingan from Egypt, and nagpapatuloy pa rin ito sa series na testing ng kanyang faith, starting from Genesis chapter 12. And when faith is tested, we need to be aware na ang requirement is to set our priorities straight. There will of course be consequences din sa sins natin. Hindi naman ibig sabihin na porket tinetest yung faith natin, hindi ka magkakasala. Hanggat nandito tayo sa ating katawan, laging nandyan ang bata na magkakasala tayo. And so, dahil doon, kailangan natin na maintindihan, na iset yung priorities natin, at kung mahulog tayo sa kasalanan, at dahil ang Diyos naman ay nagpapatawad, kailangan natin maintindihan na mayroong consequences pa rin yung kasalanan natin. Makita natin yun sa buhay ni Abraham mamaya. At the end of the day, ang tinitingnan natin whenever Scripture explains itong mga ganitong klaseng passages, for us Christians on this side of the cross, we need to understand that we need to cling to Christ over anything that may be an obstacle, maaaring humadlang sa atin sa pagsunod sa Kanya at sa paglago. And so sa umagang ito, panalangin ko po na sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng Genesis, mag-minister po sa atin ang salita ng Diyos. Ano man ang ating pinagdadaanan sa buhay, gaano man ito kahirap, o ano man ang lalim ng problema
na ating nararanasan, nawa ipakita sa atin ng kasulatan na ang Panginoong Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako at umaapaw ang kanyang kagandahang loob sa atin. Maaari po tayong in response sa kanya, maaari tayong magtiwala sa kanya bilang tugon sa maayos na pamumuhay sa presensya ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. So for this morning, ang magiging question po natin sa passage is, how does God lead us back? Kadalasan pag nagpapayo ang mga Kristiyano sa mga nagko-confess ng kanilang kasalanan, iba sinasabi natin, manumbalik ka. That is a command, diba? It is a command for. Pero tayo ba ang nanunumbalik? O Diyos ang pumapatnubay sa atin sa pagpapanumbalik natin? So makita natin yun dito sa passage sa buhay ni Abram. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang magbigay din ng additional instruction. Magka-cut lang ako ng konti. Napansin ko lang kanina doon sa reading. Siguro sa susunod, mag-share na lang yung mga readers natin dito sa harapan para merong isa na nandito at yung isa nandito rin para at least nandito kayong dalawa sa harapan. Para nahirapan ako kay Kuya Nato kanina eh. So, next time siguro mag-share na lang dito ng kahit isang Bible lang, okay na yun. So, side note lang. Last week nakita natin kung paano pinangunahan ni Abraham ang Panginoon. Dahil nagkaroon ng tagtuyot at taggutom sa Negev, which is yung southern part ng Canaan, dumiretso si Abraham sa Egypt para doon manirahan. At ginawa niya ito sa kabila ng kawalan ng pahayag mula sa Panginoon. Kaya nga natin sinasabi na pinangunahan niya. Wala kasing pahayag mula sa Panginoon. At nang malapit na sila sa Egypt, ang ginawa po niya, may naisip siya. Bukod sa naisip niya na pumunta sila sa Egypt dahil yun nga ang land of salvation para sa kanila, naisip niya na isangkalan ng kanyang asawa. Inutusan niya si Sarai na linlangin ng mga Egyptian at sabihin na magkapatid sila. Sa isip niya kasi, mang-aagaw ng asawa ang mga Egyptian at maaari siyang ipapatay. Kaya mas mabuti na magsinungaling na lang si Sarai at ibuyo sa pangangalun niya ang kanyang asawa para mapabuti ang kanyang kalagayan. Nang makarating sila sa Egypt, ganun nga ang nangyari. Dinala si Sarai po sa sambahayan, o sa bahay rather, ni Faraon at naging asawa ni Faraon. Samantalang si Abraham naman po ay pinagpakitaan ng mabuti ng mga Egyptian at dumami ang kanyang mga hayop at alipin habang nandoon sila nanirahan sa Egypt. Hindi sinabi sa Bible kung gaano katagal yun. Pero ang intention talaga ni Abraham noong time na yun ay doon na siya mag-settle down dahil sa tagtuyot. So, ano nangyari? Sinalot ng Panginoon ang buong sambahayan ni Faraon. Nagduda si Faraon na may kalokohang nangyari sa kanyang kaharian. At nabisto si Abraham. Ganun pa man, hindi pinapatay ni Faraon si Abraham sa pagsisinungaling at hindi hinayaan na may masamang mangyari kay Abraham at Sarai habang paalis sila sa Egypt. So, ibinalik ni Faraon si Sarai kay Abraham at pinalayas sila sa Ehipto. Which leads us dito sa Genesis chapter 13. Basahin po natin ang verses 1 to 4. At ganito po ang sinasabi. So, Abraham went up from Egypt to the Negev, he and his wife and all that belonged to him, and Lot with him. Now, Abram was very rich in livestock, in silver, and in gold. He went on his journeys from the Negev as far as Bethel, to the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Ai, to the place of the altar which he had made there formerly, and there Abram called on the name of the Lord. So, mula Ehipto, bumalik siya sa Canaan, kasama si Sarai at si Lot. At dito makikita natin, although last week hindi natin alam kung kasama ba talaga si Lot. Hindi binabanggit. Parang side track lang siya. Hindi siya talaga main character. Pero ngayon, balik sa pag tinignan natin, Genesis chapter 13, si Lot po kasama nila sa Egypt. At ngayon, pabalik na po sila sa Canaan. So, dito sa verse 1, alam natin ngayon
na kasama ni Abram ang kanyang pamangkin na si Lot. This passage also tells us na lalong yumaman si Abram sa Egypt. Kapag binalikan natin ang Genesis 12:16, Scriptures tell us that Pharaoh treated Abram well, and Abram prospered. Sabi doon, therefore he treated Abram well for her sake and gave him sheep, and oxen, and donkeys, and male and female servants, and female donkeys, and camels. Alam naman natin nung unang panahon kapag nag-aasawa, at yung ibang mga kultura din ngayon, kapag pag merong mag-aasawa, kailangan magbigay ng dowry. Diba? So, although hindi binabanggit sa Bible, pero tingin ko, bukod sa nagbigay ng dowry si Paraon at tinanggap ito ni Abraham, ang sinabi lang kasi sa Bible, they treated Abraham well. Pinagpakitaan nila siya ng mabuti habang nasa Egypt sila. So, yumaman si Abraham doon. Dumami ang kanyang tauhan, dumami ang kanyang mga hayop, and here in chapter 13, sinasabi na dumami rin ang kanyang ginto at pilak. Na previously, hindi binabanggit. Walang binanggit nung umalis sila sa Haran, na ganon. Walang binanggit sa Genesis chapter 12. Pero here in Genesis chapter 13, nung paalis sila sa Egypt, mayaman siya sa ginto at pilak. And when we read this, anong pumapasok sa ating isipan? Siguro, iniisip natin, pinagpala nga si Abraham. Oo. So, sa isipan natin, it's very positive. Kasi umaman big time. Diba? Yun yung mga term ng mga OFW natin, mga mahal sa buhay Oh, pre, kamusta ka na? Big time ka na. Pag uwi ng Pilipinas, dinig ko, ganito na, big time. Yun yung ibig sabihin Pero sa original language, pag binasa natin, itong salitang very rich ay hindi positive. It's in the negative. Ganito ang pagkakasabi sa original language. Pag transliteration, he was very heavy. Ibig sabihin, dahil sa dami ng kanyang ari-arian, lalo na yung tinutukoy, yung diin doon sa ginto at pilak. Literally, pag nagdala ka ng ginto at pilak, at ganun karami yun, mabigat talaga dalhin yun. At mabagal ang kanilang paglakad, lalo na sa disyerto. Pero on the emotional end, pag tingnan naman natin, so physical end yun. Literally, mabigat talaga pag nagdala ka ng ginto at pilak. At ang mga Arabo at saka nasa Middle East, talagang pinagyayabang nila yon. Lalo na pagkasal, tsaka mga special events, talagang yung mga babae nila, makikita mo ang ginto at pilak. Ganun na lang. Pero in this instance, pag inisip natin emotionally, pwede rin natin sigurong sabihin na naging kabigatan ito kay Abraham. Matatandaan natin sa chapter 12, ang dahilan kung bakit dumami ang kanyang ari-arian. Hindi naman dahil pinagpakitaan lang siya ng mga Egyptian ng mabuti. Hindi naman yun lang ang dahilan kung bakit naging mabuti ang treatment sa kanya ng mga Egyptian. Kasi, ang ginawa niya, binigay niya ang kanyang asawa. Sinabi niya kay Sarah, sabihin mo na magkapatid lang tayo. Para hindi nila ako patayin. So, nangyari, ginawang asawa ni Faraon, si Sarai, although asawa siya ni Abraham, so ang tawag doon pangangalo niya o pakikiapid. Binigay mo asawa mo sa iba So ngayon, ano nangyari? Sabi ni Faraon, etong bayan dyan. Mangalakal ka dyan sa Egypt. Hanggat gusto mo. So yumaman si Abraham dahil sa ginawa niya sa kanyang asawa. At dito ngayon sa Genesis chapter 13, nang pabalik na sila, wala tayong mababasa na nag-uusap silang mag-asawa. Wala. Most probably, sabi ng mga scholars, kaya ganun na lang yung description. Kasi, meron ng strain sa relationship nila. Ikaw ba naman asawa, sabihin mo dyan sa mga Egyptian na magkapatid lang tayo.
hindi ka ba naman maiinis, di ba? Pero ginawa pa rin ni Sarah yung kanyang duty sa kanyang asawa. Pero sinasabi ng mga scholars, most probably, na nagkaroon ng strain sa kanilang relationship pabalik. Kaya naging pabigat ngayon itong kanyang ginto at pilak, sapagkat nagsusumigaw ito sa kanyang budhi. Nandyan ako sa iyong harapan, kaya kayo maman, dahil binugaw mo ang iyong asawa. Yun yung ano dito, yun yung malamang yung psychological at saka emotional na baggage ni Abram dito sa ginto at pilak. Nagpapaalala ito sa kanya ng kanyang kalokohan. May guilt siya. Now, dito sa ating presentation, may hinanda lang po akong map ulit para makita natin kung saan siya bumalik. Matatandaan natin nang galing sila sa Haran, tapos napunta siya from Haran, pababa, papunta sa Kanaan. Nawala na yung mga arrows. Anyway, sige. So, anong nangyari? From Haran, bumaba sila papuntang Kanaan, dyan sa Shechem. Tapos from Shechem, nagpunta sila sa Bethel, between Bethel and Ai. Tapos dahil sa tagtuyot at tagtutok, naglakad sila papuntang Egypt. So, dito sa Genesis chapter 30, from Egypt, bumalik sila doon sa Bethel. Nawala. Maraming nawala dyan. Dito naman sa, pag tinignan natin, dahil bumalik sila doon sa kanilang mulan sa Bethel, napansin ni Abraham na nandun pa rin yung dambana na kanyang ginawa sa Panginoon. And we are told dito sa verse 4, so bumalik sila doon sa dambana na kanyang ginawa at doon siya tumawag sa pangalan ng Panginoon. Now, isulat po ni Moises, mga kapatid, ang aklat ng Genesis. We are also reminded na naglalakbay ang mga Israelita sa ilang mula sa Egypt patungong Kanaan. Nais niyang bigyang diin ang kagandahang loob ng Diyos sa kanyang bayan. And nais din ipakita ni Moises na nakipagtipan ng Panginoon sa kanila at siya mag-iingat sa kanila. Itong kwento ngayon sa buhay ni Abraham ang nagsisilbing paalala na tulad ni Abraham, umalis sila sa Egypt ng maraming nasamsam na ginto at pilak. Pag binasa po natin ang Exodus 12, 33 to 36, mababasa natin na ganun nga ang nangyari. Tulad rin ni Abraham, marami silang nakuhang ginto at pilak nung lumabas sila sa Egypt. At kailangan nilang bumalik sa Kanaan, ang lupang pangako, habang nagtitiwala kay Yahweh. Ngayong nakabalik na si Abraham sa Kanaan, ano pong nangyari? Verses 5 to 7, ito yung makikita nating problema. Now Lot, who went with Abram, also had flocks and herds and tents. And the land could not sustain them while dwelling together, for their possessions were so great that they were not able to remain together. And there was strife between the herdsmen of Abram's livestock and the herdsmen of Lot's livestock. Now the Canaanite and the Perizzite were dwelling in the land. So nang makarating sila sa Kanaan, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng mga pastol ni Abram at ni Lot. So tingnan lang natin ang problema. Itong section ay nagsimula sa paglalarawan kay Lot. Sabi sa verse 5, Now Lot, who went with Abram, also had flocks and herds and tents. Hindi sinabi ng scriptures kung yumaman ba si Lot sa Egypt. Hindi, walang binabanggit. Ang sinasabi lang, mayaman din si Lot. At marami siyang mga hayop. Marami siyang mga tolda. Si Abram, iisa lang po ang kanyang tolda. Sa Genesis 13:18, then Abram moved his tent. Yung binasa kanina. Isa lang ang tolda ni Abram.
Pero si Lot, marami siyang tolda. So, ma-imagine natin ngayon kung gaano kalaki ang kanilang caravan. Pag pinagsama ngayon yung mga hayop at tolda ni Abram at yung mga kanilang mga alipin at yung mga hayop din at bakahan ni Lot at saka yung mga tolda ni Lot, napakahaba siguro ng kanilang caravan. Doon siguro sa mga kapatid natin na nanggaling ng Middle East, alam natin kung anong tolda ang pinag-uusapan dito. Hindi ito yung tolda na pang-camping. Ito yung mga parang tolda ng mga Arabo sa disyerto na napakalaking mga tolda na gawa sa balat ng kambing. Yung mga tolda na ito, mga malalaking tolda ito, na maglalatag lang sila ng carpet nila na napakagara sa gitna ng disyerto. Para syempre hindi naman mainit, di ba? Pag lumalakad ka. Tapos lalagyan na nila yun ng konting furniture nila, tapos mataas na mataas yung tolda. Yung pamangkin ni Abram. Mayaman daw si Lot, especially sa mga tolda. Ganun pa man, mas mayaman daw si Abraham. Kasi merong mga hayop si Abraham. May bukod doon, may mga tauhan din sila. Sa ibang translations, ang term na ginagamit, pastol eh. So, mga shepherds, sila yung mga nag-aalaga. Malamang binibenta nila yung karne niyan, malamang pinagkakakitaan nila yan, yung mga gatas niyan, binibenta nila. Whatever it is. Ang kailangan, ang mga factors para mabuhay sila, kailangan nilang malaman kung saan ang matabang lupa, kung nasaan ang mga damo, at kung saan ang pinakamalapit na water source, o tubig, o ilog. It's clear na dito sa passage, hindi nila pinag-awayan ang ginto at pilak. Hindi rin nila pinag-awayan ang mga hayop. Ang pinag-awayan ay lupa. Hanggang ngayon, anong pinag-aawayan ng mga pamilya? Lupa. Walang pinagbago ang tao. Wala. Lupa. Na walang sinasabi sa ang Bible na natapos ang tagtuyot at taggutom doon sa region na yon. Pero dahil sa dami at laki ng kanilang caravan, may imagine natin yung dami ng hayop at kung yung requirement kung gaano kalaking lupa ang dapat na ma-consume para mabuhay. Sabi sa verse 6, the land could not sustain them while dwelling there, for their possessions were so great that they were not able to remain together. So, ini-imagine natin siguro, kung magkaroon ako ng lupa, kung bibili ako ng lupa, siguro okay na ang 500 square meters. Kung pupunta tayo sa Forbes Park, at saka sa mga ibang subdivisions, sa mga primerong mga subdivisions, merong mga 1,000 square meters, 1,500 square meters na lote. Pero, I would imagine dito sa laki ng caravan ni na Abram at ni Lot, hindi sapat ang 1,000, 1,500. 2,000 square meters, hindi pwede. Kahit 1 hektar, hindi pwede. Hindi sapat para sa laki ng kanilang caravan. Sa dami ng hayop, sa dami ng tao, sa dami ng tolda. At kahit meron kang 1,500 na land, or kahit 1 hectare pa, ano ang sinasabi lang nito? Ang sinasabi sa atin nito ay ang resources nila ay limited. Imagine now, dahil ang resources ay limited, ang grazing lands or pasture lands ay hindi ganun karami. Dahil disyerto ito eh. Middle East to eh. Imagine now kung hindi natapos ang tagtuyot. E di mas lalo critical ang sitwasyon. Dapat nga talagang mag-away sila. Pag-aawayin talaga yan. Malala ang problema nila. They need to spread across the land. Unahan yan ngayon kung saan ang pinakamagandang lupa, kung saan ang pinakamalapit na tubig. At kailangan nilang malaman kung saan at kung anong kakaunting damong meron
Kailangan mauna sila doon. Kanina, nung binabasa natin ang verses 1 to 4, ang problema ng relationship na kay Abram at na kay Sarai. Hindi nagpapansinan ang mag-asawa. Walang sinasabi ang Bible. Dito naman, ang problema na nag-shift na kay Abram at na kay Lot na. Masalimuot ang kalagayan ni Abram. Tapos pag inisip natin, sa Genesis chapter 12, may pagsubok siya. Ilan ang pagsubok na naranasan niya doon? Parang 2 o 3. Tapos ito na naman. Pagsubok na naman. Parang walang katapusan yata. May side note or reminder ang passages natin na huwag nating iisipin na ang nandun sa lupain yun ay si Abram at si Lot lang. Ang sabi po sa verse 7, Now the Canaanite and the Perizzite were dwelling then in the land. Side note siya. Mayroong nauna sa lupain. Sino ba itong mga Kananeo? Review lang po natin. Pinag-aralan natin ang Genesis chapter 10 2 years ago. And ang mga Canaanites, pag binuksan natin ang Genesis chapter 10 verse 6, sinasabi dyan, the sons of Ham, anak ni Noah, diba? May 3 anak si Noah, si Shem, si Ham, si Japheth. So, si Ham. Si Ham, sabi daw, the sons of Ham were Cush, Mizraim, Put, at saka Canaan. Si Ham po ang anak ni Noah, review lang, na sinumpa na magiging alipin ni Shem dahil nakita po ni Ham ang kahubaran ng kanyang ama at wala po siyang ginawa. Imbis na takpan niya ang kahubaran ng kanyang ama, ang ginawa pa niya ay natuwa pa siya at chinismis niya sa kanyang mga kapatid. Bakit nakahubad si Noah nun? Kasi nalasing si Noah nun eh. So, langong-lango. Alam naman natin, pag umiinom tayo, mainit ang ating katawan. Yung iba pa nga, nagtatanggal ng sand, nagtatanggal ng t-shirt. Eto si Noah, hubad. So, nakita siya ng kanyang mga anak. Nagtitinginan ng mga... Huwag na kayong magtinginan. Mamaya nyo na lang pag-usapan. So, ngayon dito, ang nangyari, imbis na takpan ni Ham ang kahubaran ng kanyang ama, pinagtawanan pa niya. At hindi natuwa ang Diyos. Ang ginawa ni Ham, pinagtawanan niya, chinismis pa niya sa kanyang mga kapatid. Uy! Si tatay, tingnan niyo, nakahubad. Yung si Shem at saka si Japheth, imbis na tumawa, hindi nila pinatulan si Ham. Naglakad patalikod at tinakpan ang kahubaran ng kanilang ama. Now, si Ham yun. Tingnan naman natin ang kanyang mga anak. Sino tong si Cush? Si Cush po ay ang lahing maitim. Sila yung mga lahing maiitim sa Bible. Pag binasa natin ang mga Cush or Cushites, sa ibang versions ng Bible, ang translation ay Ethiopians. So, nagmula ang Ethiopian kay Ham, yung loko-lokong anak ni Noah. Hindi lang yon. Ang isa pang anak ni Ham ay Mizraim, na pinagmulan ng mga Philistines. Ang mga Philistines po, matatandaan natin, yan yung mga kaaway ni Samson. Diba? Yung pinatay niya yung mga Philistine with the jawbone of a donkey. Hindi lang yon. Sino tong Put na ito? Na pangatlong anak ni Ham. Si Put po ay ama ng mga Egyptians. So, Ethiopians, Egyptians, Philistines. At syempre, kilala natin si Canaan. Mapapansin natin, lahat ng anak ni Ham o lahat ng mga apo ni Noah kay Ham, kaaway ng Israel. Matatandaan po natin na unang pinakilala itong mga Canaanites sa Genesis chapter 12 noong dumadaan si aking puno ng Mamre.
Nung time na yon, ang description doon ay threat na sina Abraham sa mga taga Shechem, sa mga Canaanites. Threat na yung mga threat na si Abraham sa kanila at threat rin itong mga Canaanites kay Abraham sa fulfillment ng promise. And they continue to be a threat in this chapter also. Dahil nagkaroon ng alitan ngayon, ganito ngayon ang problema. Nagkaroon ng alitan ngayon sa pagitan ng mga pastol ni Abraham at pastol ni Lot. Ang tanong ngayon, dahil nandyan ang mga Kalineo at saka mga Periseo, pag sinalakay sila ng mga ito, paano nila ipagtatanggol ang kanilang mga sarili kung hindi sila nagkakaisa? Ubus sila. Imbis na matupad ngayon ng pangako kay Abraham, baka si Abraham pa ang palayasin sa lupain ito. So, paano yung pangako ng Panginoon? Sinasabi po sa verse 5, Now Lot, who went with Abraham, ganyan yung verse, yung pagkakasabi sa verse. Now Lot, who went with Abraham. Hindi ito, baka iniisip natin na parang, safe description kay Lot. Hindi po siya safe na description, o basta description lang sa kanya. Nagpapahiwatig ito ng irony. Negative yan. Parang ganito yan. Parang ganito yung ibig sabihin dyan ng pag-narrate ng passage tungkol kay Lot sa verse 5. Sumama ka na nga lang eh. Sabit ka na nga lang. Hinayaan mo pa ang mga pastol mo makipag-away sa mga pastol ni Abraham. Sabit ka na nga lang eh. Hindi mo pa pinigilan yung mga tauhan mo. So, ganun ang nangyari. Nag-away-away na at dahil kay Lot, parang sinasabi ng verse, dahil sa'yo, nag-away-away na ang mga tao. At wala kang ginawa para pigilin yun. Nanganganib, dahil sa'yo, nanganganib ngayon si Abraham. At ito yung sinasabi natin sa chapter 12. Ito yung sinasabi ko last week, na hindi na dapat sinama ni Abraham si Lot sa Kanaan. Diba, ang utos ng Panginoon kay Abraham ay, Go forth from your country and from your relatives. Go forth from your country. Iwan mo yan. Iwan mo ang Haran. Iwan mo ang sambahayan ng iyong ama. Iwan mo rin ang iyong mga kamag-anak doon. So, sino lang dapat ang dala-dala ni Abraham? Ang kanyang asawa. Pero, sumunod pa si Abraham. Halfway, siguro sumunod siya kasi umalis siya sa Haran at pumunta sa Kanaan. Pero, may, anong tawag nila doon? Bit. Na hindi naman kasama doon sa utos ng Panginoon. So, ano yun? Ano ngayon? Dahil hindi siya sumunod sa instruction ng Panginoon, ano nangyari? Eto na yung problema. Bad news. Si Lot. Kaya pala pinagbabawal ng Panginoon na huwag mo nang isasama ang iyong kamag-anak kasi warning pala yun. Kadalasan, pag binabasa natin kasi ang mga utos at saka pinagbabawal, sasabihin natin, Panginoon, ang higpit-higpit naman. Warning po yun. Kaya pinagbabawal yan ng Panginoon. Warning yan. Hindi sumunod si Abraham. Kaya ngayon, ano nangyari? Ayan, nagkagulo na. Nagpabaya si Abraham sa pagsama niya kay Lot. Mga kapatid, mahalaga na nakikinig tayong maigi sa mga iniuutos ng Panginoon sa kanyang salita at ang mga hangganan sa pagsunod. May hangganan po. Mahalaga na alam natin ang mga pinahihintulutan at saka kung ano yung mga pinagbabawal. Para nakakaiwas po tayo sa mga unnecessary problems sa ating buhay. Kadalasan pag may masamang nangyayari sa atin o hindi natin nagugustuhan ang mga pinatutunguhan ng mga bagay-bagay, mabilis nating sinasabi, siguro ganito rin ang script natin, ay sinusubok lang ako siguro ng Panginoon. Tapos nagpapapray tayo. Mga kapatid, prayer request for wisdom kasi sinusubok ako ng Panginoon. O nagpe-pray for strength kasi kailangan kong malagpasan itong
pagsubok ko. It is true na dapat sinusubok ang pananampalataya. That is true. Para malaman kung ito ba ay tapat sa Panginoon. Tama na sinusubok ang pananampalataya para mapatunayan ito. Pero kung ang pinagmumulan ng ating mga paghihirap, kung ang pinagmumulan ng ating mga problema ay dahil hindi po tayo nakinig sa mga pinagbabawal at ginawa natin yung gusto natin, sumuway po tayo, nagmalabis po tayo sa pinahihintulutan, hindi po yan pagsubok. Hindi yan mula sa Panginoon. Consequences po yan ng hindi natin pagsunod. Tayo ang may kasalanan kung bakit ang pagpapala ay nagiging sumpa at nagiging pagpapahirap sa atin. Nakuha? May mga kakilala po akong ganun kasi ang style. Alam ko kung ano yung problema, alam ko kung ano yung pinayo, alam ko kung ano yung hindi sinunod, tapos magpo-post online, prayer request, sinusubok ako ng Panginoon. Ay, teka lang. Alam kong hindi ka sumunod. Alam kong ginagawa mo yung gusto mo. Tapos ngayon, ang gagawin mo, prayer request, yung nangyayari sa buhay mo, isisisi mo sa Panginoon. Samantalang consequences yan ng hindi mo pagsunod o pagmamalabis mo. Hindi ganun yun. It doesn't work that way. Hindi ganyan ang testing ng Panginoon. Ang nagiging excuse natin kung bakit, on the other hand, tingnan naman natin, balikan lang natin si Abraham. Bakit niya ba sinama si Lot? Sabi natin, di ba? Most probably kasi napamahal siya. Wala siyang anak eh. Wala siyang anak. So, napamahal siya kay Lot. Tinuring niya para kanyang anak. So ngayon, anong sinunod niya? Ay, mahal ko kasi ito eh. So, sinama niya. Ang nagiging excuse natin kung bakit hindi tayo agad sumusunod is because, anong dahilan natin? Sa panahon natin, ganito yung script niyan eh. Follow your heart. Diba? Follow your heart. Pero scriptures will tell us, do not do that. Why? Jeremiah 17:9. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Manlilin lang ang puso ng tao. May bahid yan ng kasalanan. Tapos susunod ka dyan? Punong-puno yan ng kasalanan. Tapos susunod tayo. Malamang ganun nga ang ginawa ni Abraham. Mga kapatid, feelings are fleeting at may bahid ng kasalanan ng ating mga puso. Hindi yan mapagkakatiwalaan. Tignan mo si Abraham, isinama si Lot. Ano nangyari? Nagkagulo sila ngayon. Mga dayuhang nag-aaway sa hindi nila lupain sa harap ng mga Canaanites. Nauna doon sa lupain yun. Ano ngayon ang priority natin bilang mga tagasunod ni Kristo? Ang priority ay dapat inform po ang ating isipan mula sa kapahayagan ng Diyos. Yun ang dapat na nag-i-inform sa atin para alam natin kung ano ang nagiging tugon natin sa kanyang kapahayagan. Kasi kung hindi natin pupunuin ang ating isipan ng salita ng Panginoon, ibang bagay ang pupuno dyan. Mapupuno yan ng salita ng mundo. Kung hindi salita ng Panginoon ang pinag-aaralan natin, kung hindi salita ng Panginoon ang pinupuno natin sa ating isipan, sa ating mga budhi, mapupuno yan ng salita ng mundo. At yun na nga, anong mangyayari? Garbage in, garbage out. Ganun ang mangyayari. Kaya maging careful tayo sa pagsunod. Ngayon dito, ano yung solusyon ni Abraham sa kanilang problema? Verses 8 to 10. So Abraham said to Lot, "Please let there be no strife between you and me, nor between my herdsmen and your herdsmen, for we are brothers." Doon sa binasa kanina ni Brother AJ,
ginamit na term ay kamag-anak tayo. Is not the whole land before you? Please separate from me. If to the left, then I will go to the right. Or if to the right, then I will go to the left. So, yun yung objective talaga ni Abraham. Maghihiwalay na sila. They will go their opposite ways. One to the left, the other to the right. If the other is to the left, then he will go to the right. And Lot lifted up his eyes and saw all the valley of the Jordan, that it was well watered everywhere. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, like the garden of the Lord, like the land of Egypt as you go to Zoar. So dito makikita natin na ayaw ni Abram ng gulo. Si Lot ang ginawa niya ngayon, pinapili niya si Lot. So iisipin natin, mabait si Abram. At saka very practical siya. Dahil ayaw niya ng gulo, natural, sinong i-a-appease niya? Yung kanyang pamangkin. Sige, ikaw na pumili. Sige, para masatisfy na. Ikaw nang pumili ka. So, binigyan ngayon, bagamat si Abram po ang mas matanda, binigyan niya na priority of first dibs si Lot doon sa lupain. Para magkaroon ng peace of mind. Sabi niya kay Lot sa verses 8 and 9, please let there be no strife between you and me, nor between my herdsmen and your herdsmen, for we are brothers. Is not the whole land before you? Please separate from me. If to the left, then I will go to the right, or if to the right, then I will go to the left. Preno muna tayo dyan. Bago natin isipin kung anong pinili ni Lot, kailangan nating ipinpoint kung ano yung problema dito sa ginawa ni Abram. Problema na naman ito. Bakit? Nanganganib na nga na mawala ang lupaing pangako kay Abraham dahil sa pag-aaway nila. Tapos ngayon, ang ginawa mo, ang pinapili mo si Lot. Anong pangako ng Diyos kay Abraham? Di ba ang sabi ng Diyos kay Abraham, I will give this land to your descendants forever. To your descendants. Si Lot ba ay descendant? Hindi. Sino pinapili ni Abram? Si Lot. Paano kung pinili ni Lot ang Kanaan? Sino ang sinabihan ng Diyos ng pangako? Si Lot ba o si Abram? So sino nakakaalam ng pangako? Si Abram. So alam niya ang pangako ng Panginoon sa kanya. Hindi ba dapat yun ang pinakatatago niyang kayamanan? Di ba yun dapat ang iniingatan niya? Anong ginawa niya para pinamigay lang niya kay Lot ngayon? Pili ka. Anong gusto mo? Tsaka nung unang panahon at hanggang ngayon sa mga ganitong kultura, ang dapat na may priority, yung pinakamatanda. Tumanda. Yung pinakamatanda. Senior. Siya dapat ang mauna. Siya dapat ang may priority of first dibs. Hindi. Ang ginawa nung matanda, ikaw na. Sige, para matapos na ito. Masyadong practical. So ngayon nung binigay mo sa kanya, paano kung pinili yan ni Lot? Di tapos na. Hindi na. Pwede mo bang bawiin yun? Hindi mo yan pwede bawiin yun eh. Pinapili mo siya eh. Di problema na naman yan. Hindi mo malaman kung parang habang binabasa ko to, parang napapa-facepalm ako kay Abraham. Ano bang ginagawa mo, men? Bakit mo pinamimigay yung pinangako sa'yo? So, dito tayo sa, next slide please. Slide 4. Yan. Okay. Ngayon, makikita po natin dyan na nasa, so, ito ang Kanaan. Ito ang Bethel. Nasira lang yung slide eh. Tapos, itong mga pixelized na portions na yan, yan ang Jordan Valley. Yan yung pinili ni Lot. Yung pinakamalapit at pinakamaganda, natural. Andyan ang Jordan eh. Sino dito nakapunta na sa Jordan? Jordan River. Mukhang si Kuya Owen yata nakapunta dyan.
So, sa Jordan River, nandun ang pinakamagandang lupa. So, dito, ito ang Dead Sea, ito ang Sea of Galilee or Sea of Chinnereth. Yan yung pinakamagandang lupa, yung nasa tabing ilog. Yan ang pinili ni Lot. Hanggang dito, sa kabilang side, ito yung pinili ni Lot dito. So, kung sinasabi na left and right, ang tinutukoy, sabi ng mga scholars, most probably nakaharap sila dito sa east. Sabi ni Abraham, anong pipiliin mo? Kung left ka dito sa Kanaan, dito ako sa right. Pero kung right ka, dito ako sa left. Yun yung tinutukoy. At ang pinili, sabi dyan, Lot lifted up his eyes and saw all the valley of the Jordan, that it was well watered everywhere. Kasi maganda ang lupa eh. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, like the garden of the Lord, like the land of Egypt, as you go to Zoar. Survival po ang pinag-uusapan dito. At pinili ni Lot ang dako na may magandang lupa at malapit sa tubig, ang Jordan Valley. To this day, hindi natin malaman kung, although may binabanggit dyan ng mga cities katulad ng Sodom, ng Gomorrah, ng Zoar, to this day, hindi ma-pinpoint kung nasaan yung mga cities na yun. So, yung mga sinasabi lang dyan, approximations lang yan ng location ng Sodom, Gomorrah, at saka Zoar. Next slide, please. To this day, ang Jordan Valley po, ang Bethel, at ang Shechem. Ang Shechem, yun yung unang pinuntahan ni Abraham. Asan yung Shechem? Ito, Shechem, na ang tawag ngayon ay nandyan sa north side ng nasa Janim. Hindi, dapat nasa Nablus siya eh. Ang Shechem nasa Nablus. Itong Kirbet Bethel nandito sa taas lang ng Ramalya. So, dapat ito ay mga holy places. Kasi diyan unang umapak si Abraham. Pero today, makikita natin, saan sila? West Bank. Ang West Bank, pinag-aawayan ngayon. Ang gulo dyan ngayon. Ang West Bank at saka ang Gaza Strip na nasa baba, yan yung mga territories ng mga Palestino. At ayaw ibigay ng mga Palestino yan sa mga taga-Israel. So magulong-magulo dyan ngayon. Ang West Bank po ay may population ng 3.4 million Palestinians at nananatiling nasa gitna ng girian ng mga Israelite at saka mga Palestinian armies. Magulong-magulo dyan ngayon. Ibig sabihin, wala pa rin sa kamay ng mga Israelita ang lupain ng Kanaan. Patuloy ang girian nila dyan sa Jordan Valley. Imagine, pinangako ng Diyos ang buong Kanaan kay Abraham. Tapos ngayon, ang pinag-aawayan nila, itong Jordan Valley. Hanggang ngayon. Mapapaisip tayo. So, sino hindi sumunod sa utos? Sinong hindi nagtiwala sa pangako? Balikan natin ang ating passage. Ang description sa Jordan Valley ni Moises nang itingala ni Lot ang kanyang ulo at tinignan niya ang buong valley. Ano daw ang description? Para raw itong patubigan na magaling sa magkabi-kabila. Maganda ang lupa, gaya ng halamanan ng Panginoon, yung Eden, at gaya ng lupain ng Ehipto. So, napakaganda siguro nung unang panahon itong Jordan Valley. Hanggang sa baba, hanggang doon sa Sodom and Gomorrah. So, ang choice ni Lot, he made the most natural and most practical choice para sa kanyang mga tauhan at hayop. Ganun pa man, yung pagkakasingit dito ni Moises ng mga salitang tulad ng halamanan ng Panginoon, tulad ng lupain ng Ehipto. Red flag na ito agad. Dapat, pag binabasa natin ito, red flag na ito. Yung mga may Bibles, pwede nyo i-underline yan. O kung gusto nyo, drawingan nyo ng red flag. Bakit?
Kasi, ang tingin nga nila sa Egypt noong unang panahon ay land of salvation. Di ba? Doon nga pumunta si Abraham. Doon siya nagkamali. So ngayon, dahil pabalik na siya sa Kanaan, ang lahat ng magbabasa ng passage na ito, especially sa mga Israelites na tumatawid ng ilang, warning ito sa mga gustong bumalik sa Egypt at gustong bumalik sa Eden. Hindi ka na dapat bumabalik sa Garden of Eden, kahit gaano pa yung kaganda. So, hindi incidental ang descriptions dito. Reminder ito sa atin na ganitong-ganito ang nangyari sa Garden of Eden. Anong nangyari ba doon? Di ba sinasabi sa atin? When the woman saw that the tree was good for food and that it was a delight to the eyes, anong ginawa ni Lot naman? And Lot lifted up his eyes and saw that it was like the garden of the Lord. Same language. Tulad ng mga tao noong unang panahon ng Babel naman, sa Babel, pag binasa ang Genesis 11:1-2, naglakbay sila patungong silangan. Na siyang ginawa naman din ni Lot na naglakbay patungong pasilangan. Para siya ngayong papuntang Babel. At ang Egypt, hindi good news kay Abraham. Bagamat ang tingin nila doon ay land of salvation. This land ngayon, on the other side of the Jordan, is a warning. It is not good news at all. So tuloy natin. Verses 11-13. Ano yung pinili ni Lot? So Lot chose for himself all the valley of the Jordan, and Lot journeyed eastward. Thus they separated from each other. Abram settled in the land of Canaan, while Lot settled in the cities of the valley, and moved his tents as far as Sodom. Now the men of Sodom were wicked exceedingly and sinners against the Lord. Itong salita sa scriptures na Lot journeyed eastward ay nagpapahiwatig na ang pinili ni Lot ay hindi bahagi ng Kanaan. Itong side na ito, hindi siya bahagi ng pinangako ng Diyos. And this is later confirmed sa Numbers 34:6-12. Pwede nyo ilagay na lang sa Bibles nyo. See Numbers 34:6-12. Babasahin ko na lang po. As for the western border, you shall have the Great Sea, that is its coastline. This shall be your west border. Yung Great Sea na tinutukoy, itong Mediterranean. So, you shall draw a line from Mount Hor to the Lebo Hamath, and the termination of the border shall be at Zedad. And the border shall proceed to Ziphron, and its termination shall be at Hazar Enan. This shall be your northern border. Yan yung bandang Lebanon, bandang Lebanon, Syria. Yung eastern border, dito sa side na to, for your eastern border, you shall also draw a line from Hazar Enan to Shepham. And the border shall go down from Shephan to Riblah on the east side of Ain. And the border shall go down and reach to the slope on the east side of the Sea of Chinnereth. Ito, Sea of Galilee. And the border shall go down to the Jordan, and its termination shall be at the Salt Sea, or yung Dead Sea. This shall be your land according to its borders all around. So ito lang ang Kanaan. Hindi kasama itong east side. Sa ngayon, ang tawag dito, the Kingdom of Jordan. Jordan. Di ba? Hindi siya kasama. Pero dito pumunta si Lot. This means that the land that Lot chose was outside of God's promise. So maaaring mas maganda ang lupa dito, at mataba ang lupa, pero spiritually, sinasabi sa atin ng scriptures, tagtuyot at taggutom spiritually dyan. Bakit? Verse 13, sabi dyan, now the men of Sodom were wicked exceedingly and sinners against the Lord. Oo, kapag binalikan natin yung description ng mga Canaanites, ang mga Canaanites sa Shechem at sa Bethel ay mga pagano. Pagano sila. Pero, ang description dito sa mga taga-Sodoma, ang mga taga-Sodom ay ubod ng sama. Hindi lang yun, anti-Yahweh sila. They were against the Lord. At ito ang pinili ni Lot. Nagkatotoo ngayon ang pinahayag ng Diyos na ang buong lupain ng Kanaan ay ibibigay lamang niya sa salinlahi ni Abraham. Hindi kasama si Lot sa pangako. Hindi siya ang tagapagmana ni
Abraham. At ngayon, ano yung conclusion? Verses 14 to 18. Tingnan natin. The Lord said to Abram after Lot had separated from him, "Now lift up your eyes and look from the place where you are, northward and southward and eastward and westward. For all the land which you see, I will give it to you and to your descendants forever. I will make your descendants as the dust of the earth, so that if anyone can number the dust of the earth, then your descendants can also be numbered." Dito, mas madetalye ngayon ang pangako ng Diyos kay Abraham. Yung affirmation niya, mas malaman. And so, ano yung naging tugon ni, verse 17 pala. "Arise, walk about the land through its length and breadth, for I will give it to you." Then Abraham, anong tugon niya? Abraham moved his tent, came and dwelt by the oaks of Mamre, which are in Hebron, and there he built an altar to the Lord. Sabi ng Diyos kay Abraham, itingala mo ang iyong mga mata. Ibig sabihin, nakababa ang mata ni Abraham. Parang ganito yon. Kung alam mo kung nasaan ang matabang lupa, kung alam mo kung nasaan ang tubig, yun ang pipiliin mo di ba? Hindi napunta kay Abraham. Sa tingin po ba natin, hindi rin yun ang pinipili ni Abraham, hindi yun rin yung nasa isipan niya? Yun din. Malamang yun din. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, itingala mo ang iyong mga mata, Abraham. Ibig sabihin, nakatingin siya sa baba. Malamang nalungkot din siya. Kasi, paano niya ngayon pakakainin ng kanyang mga hayop? Hirap. Mahirap. Yung matabang lupa napunta kay Lot. Ganun pa man, kung ano ang nakikita ni Abraham sa Jordan Valley, tinapatan ito ngayon ng Diyos, ng buong lupain ng Kanaan. At sabi ng Panginoon sa kanyang pangako, hindi lang basta sinabi ng Panginoon, sa iyong saling lahi. Hindi. Ang sabi niya, ang di mabibilang na dami ng iyong saling lahi. Bagamat wala siyang anak. Di mabibilang daw. At verses 15 to 16, "For all the land which you see, I will give it to you and to your descendants forever. I will make your descendants as the dust of the earth, so that if anyone can number the dust of the earth, then your descendants can also be numbered." Napakaganda nung pinangako ngayon dito ng Panginoon kay Abraham. Pagkatapos subukan si Abraham. So anong naging tugon? Noong unang panahon po, kapag nagtagumpay ka sa isang campaign, sa isang digmaan, usually ang mga hukbo, ang ginagawa nila sa lupain na kanilang natalong kaaway, pinapasok nila ang mga kuta nito at sinusurvey nila buong lupain. Nilalakad nila ang buong lupain na pawang sa kanila. Nilalakad nila yun. At ganoon ang pinagagawa ng Panginoon dito kay Abraham, na parang nagtagumpay siya sa isang laban. Lakarin mo ang buong lupain ng Kanaan. Sa'yo yan, binibigay ko yan sa'yo. And so, anong ginawa ni Abraham? Bilang tugon sa Panginoon, umalis siya sa Bethel at nagpunta siya sa Hebron, doon sa Oaks of Mamre. At doon siya sumamba sa Panginoon. Ang Hebron po, kaya niya malamang pinili ang Hebron. Ito ang pinakamataas na point sa Kanaan. May elevation ito ng 3,000 feet or 914 meters. And from here, kita niya ang buong lupain ng Kanaan. Ngayon, ito naman. Punta na tayo dito sa pag pinagsama-sama natin ito at binigyan natin ng buod at i-relate natin ito sa plan of redemption ng Panginoon. Sa gospel. Mga kapatid at kaibigan, itong kwento ng pagbabalik ni Abraham sa Kanaan ay paalala sa ating lahat na ang mga greatest blessings ng pangako ng Diyos para sa ating katubusan ay nasa hinaharap. It's in the future. Mapapansin natin dito, nawalay man si Lot kay Abraham, at nawala rin ang pinakamagandang bahagi ng lupain kay Abraham. Nagtiwala pa rin si Abraham sa Diyos na ibibigay sa kanya at sa kanyang saling lahi ang lunsod na mas mabuti at mas maganda
when we read the book of Hebrews 11:16, ang inaasahan pa lang, nung mawala ito sa kanya, yung matabang yung lupa sa Jordan Valley, sa Hebrews 11:16, ang sinasabi, ang inaasahan pala, ang naging inaasahan pala ni Abraham ay yung lupa na mula sa langit. Alam natin ito dahil pinadala ng Diyos ang kanyang anak upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at mapabilang tayo sa kanyang sambahayan at sa alinlahi ni Abraham sa pananampalataya. Therefore, kung tayo ay napabilang sa sambahayan ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, ibig sabihin, ang lahat ng pangako kay Abraham ay para sa atin din. At itong lupain itong pinapangako ng Diyos kay Abraham ay hindi physical na lupain. Hanggang ngayon, makikita natin kanina doon sa West Bank, hanggang ngayon, hindi makuha-kuha ng Israel. The only time na mapapasa Israel lang yung lupain yun ay kapag bumaba na ang Panginoong Jesus, ang totoong hari ng mga hari. At kapag binago niya ang lahat. Kaya kung nga sinabi na ang mga greatest blessings of God's covenant promises lie in the future. Ang sagot sa ating tanong, how does God lead us back from our sin? Sagutin natin yung tanong. Ang sagot dyan ay, God mercifully, graciously leads us back. Ganun kasimple. Pero ilatag natin. It will not be without consequences. May consequences po ang ating mga kasalanan. Although minsan siguro hindi natin napapansin. Minsan naiisip natin, salamat Panginoon at nakalusot ako. Feeling natin nakalusot. Feeling natin yun. Pero the consequences might not be in the immediate future. It might not be tomorrow or 1 week or 2 weeks. It can be 3 years or 5 years or more. May consequences ang ating kasalanan. Katulad kay Abraham. Yung kanyang kayamanan, yun ang naging paalala ng kanyang kalokohan sa Egypt. Yung alitan ng mga pastol ni Abraham at saka ni Lot, naging paalala yun kung bakit niya binitbit pa si Lot. May consequences po ang ating mga kasalanan. Yet, God will continue to bless us according to His covenant promise. God will, hindi dahil nagkasala tayo, hindi natutuparin ng Diyos ang kanyang promise. Like Abraham, nandyan ang paalala ng ating mga pagkukulang at pagkakasala laban sa Diyos. But because we are His children, but because you are His child, He will not let anything separate you from Him or His household. Maaaring ang mangyayari sa atin dito dahil sa ating mga kasalanan, posibleng magkakaroon tayo ng division sa families. Dahil mayroong mga family members na ayaw manalig. Mayroong mga family members na ayaw maniwala. At katulad dito, magkakaroon talaga ng separation within the families. Diba? Pinag-aralan natin yun nung December. Sabi ni Jesus Christ, I came not to bring peace, but I bring a sword. Father will rise up against son. And mothers will rise up, or daughters will rise up against mothers, brothers against brother. Minsan mangyayari talaga yun. At kailangan nakahanda po tayo. We need to know our priorities when faith is tested. We need to know what to give up sa harapan ng Panginoon. Ganun pa man, sinasabi sa atin dito na hindi niya tayo pababayaan. He will not let anything separate you from Him or His household. Papatnubayan ka niya upang matutunan mong magbalik loob at mapatunayan mo ang kanyang mabuting kalooban. Na ang kanyang kalooban ay mas mabuti kaysa iyong kalooban.
At mas mataas ang kanyang kalooban kaysa sa iyong kalooban. Matitigas ang ating mga ulo. At gagawin ito ng Diyos upang matandaan mo ang kanyang umaapaw na kagandahang loob para sa iyo. At ikaw, dyan mo makikita at dyan mo papatunayan na ikaw ay kanya magpakailanman. Hindi ka maaaring mawalay sa kanya. Sa puso natin ang mga bagay na ito at purihin natin ang ating dakilang Panginoon. Sabay-sabay tayo ngayon.